Tapos bakit natin siyang i-replant? Obvious naman. Tignan nyo to. Diba, para na siyang damo community pot. Ayan. So talagang pagkaganyan, no, ibig sabihin niya napabayaan talaga nung nag-aalaga. So kaganito po ay mas maganda kaysa tanggalan nyo ng isa-isa ng mga damo. Mas konti yung carnivorous plant. Ang tanggalin nyo carnivorous plant, i-replant nyo na lang. Tapos i-recycle nyo yung medium o kaya itapon nyo na. Pero ako sinire-recycle ko po kasi sayang. So paano nyo re-recycle yan? Siyempre kung nagmamadali kayo, lagay nyo muna to sa yung mga medium na makukuha nyo mamaya. Ilagay nyo muna sa sako, no? Imbak nyo, okay, ibilad nyo, pakuluan nyo, pwede rin, no? Bakit nyo pakukuluan? Bakit nyo ibibilad? Para mamatay yung mga damo at yung mga seed ng damo dyan sa medium na yan, no? Tapos noon napakuluan nyo na or naibilad nyo na, o pwede nyo na ulit hugasan, tapos linisan nyo, magagamit at magagamit nyo pa rin yan, basta lilinisan nyo using rainwater. So marami na akong nagawa dito na media, galing to dun sa, I think mauuna kong may upload yung kaninang ginawa akong video. So ayan, ito na yung mga nagawa ko na yon. Tapos meron pa ako nakababa dito. So iniisip ko baka ito gamitin ko ito, kasi gagawin ko dito sa dalawang tray na to, pag-iisahin ko na lang kasi kukunti na naman to. Ang maganda dahil malamig ngayon, ang Piliformes ay dormant. Tulad yan, ito dormant sila. Pero once na maisalansa natin yan, at ngayon araw na, dire-diretso na siguro yung araw nito, makikita uli natin yung ganda nila. Kung may makikita tayo dito na medyo may haba pa na mga dahon, pwede natin siyang i-propagate. So tara, replant na natin to. At meron pala ako ditong yan, tubig. Bakit ko lalagay sa tubig? Para lunodin natin kung may pesting mga nakasama dyan, malulunod natin. Pati kung may mga langgam natin na pamahayan agad. Babahayan at babahayan talaga yan ng langgam. Magkakapeste at magkakapeste talaga yan dahil naka-outdoor tayo. Kahit naman indoor, nagkakapeste rin. Pero mas matagal yung kanilang kumbaga pag dyan, colonize, no, sa medium nyo, no, kung iingatan nyo umpisa pa lang. So ayos lang yun. Nangyayari talaga yung mga problema sa pagtatanim kahit naman sino, nangyayari yan. Kaya ang gagawin natin yan, tanggalin na natin ito. Kita nyo yung roots nila, pagka dormant halos wala. So yan, lagyan na natin dyan. Pagbubunutin lang natin tong mga Piliformes. Madami to. Ayan. Ganyan lang, bubunutin nyo lang yan, tanggalin nyo yung mga damo-damo dyan para hindi na mapasama. Tsaka yung medium, uwasan nyo, alisin nyo, tsaka yung ibabad. Yan. Okay lang yan. Dati mas magandang damuhan nyo kasi mas marami pa yung halaman. Mas marami na yung damo, kaya mas ideal na tanggalin nyo yung halaman. Total, dormant siya. Pagka nireplant nyo yan, hindi nyo masyadong magagalaw yung mga roots dahil wala masyadong active roots dito. Pero dahil ganyan naman talaga ang mga carnivorous plant na to, yan, makaka-recover yan sila. Basta titanim nyo lang, unti-unti yan. Actually pagising na nga rin to, naunahan ko lang sa i-propagate. Isip ko na ito unahin ko kasi kailangan ko ng tataniman na planter, i-recycle ko rin yung planter. Ayan, tingnan nyo, may puti-puti pero wala naman sa ilalim.
Linisan natin yan. Galing yan sa mga damo na nakatanim dito. Tsaka ang pilip mong mga kadresera talaga. Pag hindi mo nire-replant, napalitan ng media, yan, pinamumugaran na sila ng mga ibang insect at mga halaman. Dami na ulit oh. Dahil siya na sa likat ng camera. Bumili na ako ng holder ulit. Sira yung holder ko, hindi ko na maiipat-lipat. Meron ako dito, ito yung gimbal para hindi masyado nakakahilo. Kaya lang dire-diretso ko na to. Linisan na natin. So ipa-fast forward ko na siguro para hindi kayo mainip at hindi masyadong humaba ang video. Pero bago yon, bigyan ko kayo ng konting tip sa pag-aalaga ng piliformis. Ang piliformis po, siya yung isa sa mga carnivorous plant na nagdo-dormant. Kaya minsan, parang sabihin nyo, nag-aalala kayo, diba? Dahil ganito, yung mga dahon niya, parang nangingitim yung dulo, tapos karamihan sa kanila may ikli. Ibig sabihin po niya, nagdo-dormant. Nangyayari ang dormancy karaniwan sa malalamig at maulan na panahon. Dahil hindi sila masyadong araw. Nangyayari rin yan sa tag-init. Kaya lang, mas madalas sa taglamig. Pag tag-init, nag-dormant yan, medyo delikado kasi madaling matuyo, diba? Pagka mainit. So may posibilidad na matigis sila. So ang gagawin nyo, lagyan nyo na lang muna sa shaded. Kung hindi naman nag-dormant, huwag nyo lalagay sa shaded. Lagyan nyo lang sa direct sunlight. Kung ayaw nyo masyadong direct, medyo shaded ng konti. Pero naarawan ng direct ng morning and late afternoon. Itong mga piliformis, kahit na ibilad nyo sa arawan ito, mabubuhay ito. Actually, mas maganda ang dew niya kapag direkta sa araw. Kahit rin namang drosera siguro na diba? Lowland, intermediate. Ayan. So ano pa? Bukod sa dormancy nitong plants na ito, madali siyang alagaan, madali siyang paramihin. Good siya for beginner. Bukod sa mura, easy lang siya. At pagpaparami na ito yung napakadali lang. Pwede siyang maggupit ka ng mga leaves niya, tapos ilatag mo lang, mabubuhay na yan. Ganun sila kadali. Meaning leaf pullings, cut ng leaf, ilatag sa medium. Kahit hindi mo ibaon yan, medyo magkaroon lang siya ng contact sa medium mo. Strike yan sila. Maganda na ito sa isang leaf, hindi lang isang halaman yung napuform. Maaaring 3, bihira yung isa marami talaga ito So pinakamarami 10 mahigit. Ang mahaba-haba yung dahon. Ganun sila katindi magparami. Bukod doon, kahit hindi mo sila paramihin, kusa silang dumadami. Paano sila dumadami ng kusa? Tignan natin Ayan, halimbawa ito, nagkukumpulan sila ng mga growth point or yung, ano bang tawag nila dito? Crown ba yan? Tawag doon, nakalimutan ko. Crown niya yata. Kasi yung yung pinaka gitna. Pag dumami ng gitna, pwede mo na paghiwalayan bawat growth point. Ito tulad nito, 3 na yan. Ayan. Itong isa, naging 2 na rin. Ayan pwede niyang pagtanggal-tanggalin yan. Basta't may growth point. Ano pa tayong ibang growth point para mas ma-picture out niya. Ito. Ayan kita niyan. 1, may isa pang maliit doon. 2, 3. Actually ito mas mabilis na itong dadami. Marami ng dahon yung crown niya. So ganyan sila itsura nila nga pag magdo-dormant. Papangan nila, kumukulot na ba? Hindi na siya yung tulad dati, ang puro pahaba sila. Saka bawat araw, ang dami nilang nilalabas na dahon.
Tapos yung dahon na yan, pwede mo i-propagate. Nga lang, pag nagdo-dormant minsan, nag-aalala tayo. Ano-ano na pinaggagawa natin. Mamatay yung halaman mo. Tsaka may time rin talaga na mamatay yung mother plant o yung halaman mo. So, kaya nga maganda, nagpo-propagate ka from time to time. Ayan. So, propagate ka kasi luma, ay nag-replant ka rin dahil na luma yung medium. Ayan. Tapos, pag magdidilig kayo, pwedeng sa ilalim nyo lang didiligan. Parang kung ito yung halaman, huwag sa ibabaw. Diligan nyo ng bandang ilalim. Para hindi mabasa yung yung dahon niya mismo. Kasi pag yung dahon, mawawash out yung dew. Pero, walang problema kahit maulanan. Lilipas lang ilang araw, magjuju uli yan. Hindi ko na matanggal. So mamaya i-update ko kayo once na itatanim ko na. Tatapusin ko lang to kasi habang masyado yung video natin. Kita tayo mamaya. Ngayon itatanim na natin. Ito na yung mga nabunot natin. Drosera Traki. Medyo konti na lang. Pero marami-rami pa naman. Pero kumpara dati konti na. So, pag itatanim nyo siya, pakadali lang naman ito. Marunong na kayo magtanim ng kahit anong halaman, ganun din. Yun lang, mas maganda kung hindi nyo ilulubog sa media yung pinaka crown niya o yung pinaka gitna niya. Kasi pag nilubog nyo yan, matutunaw, hindi mabubuhay ito. Parang ipapatong nyo lang, tapos nakabaon yung roots. So tara, gawin natin. So ayan, pasensya nyo na lang kung nakikita yung pa ako dyan. Hindi. So, mahalaga ito, makita nyo yung halaman kung paano itanim siya. So, kailangan yung medium, yan, hanggang dito lang dapat. Focus mo na maayos. Yan. So, wag nyo masyadong ibabaw. Minsan, kapag walang roots, no, pwede kayong magpailalim ng isa o dalawang dahon. Kaya yung gawin yung anchor, no, kung walang roots. Pwede yun. Possible pa na mag-produce ng another plant yung umilalim na dahon. So itanim nyo lang, okay lang na hindi ganun kalalim nga yung pagkakatanim. Kung may mga nababali na dahon tulad halimbawa nito, putulin nyo lang yan, tapos yan, ihigaan nyo sa tabi. Maniwala kayo, after ng ilang araw o linggo, meron na kayong baby na piliformis. Hindi pala ilang linggo, no, mga siguro mga 3 linggo. So ayan. Nahigit. Magkakaroon na kayo ng bagong mga plantlets ng piliformis. No, so ayan, tanim pa tayo. Ayan, ang ginagawa ko pagka ayan, maliliit yung ugat. Actually, ito maganda pa ugat nito. Yung mga ganito, yung mga patuyo na dahon, iilalim ko yan. Ayan, ilalim nyo lang yung may mga patuyo ng dahon. Tapos kailangan clear yung yung crown. Ibig sabihin yung pinagmumula ng new growth. Kasi pagka napailalim nyo ng gusto yan, matutunaw yan. Mangingitim. Ayan, tapos itanim nyo lang. Pagka ganyan, dahil yan sa lakas ng hangin, pag nakatabing yung piliformis, so yung dahon niya nasanay na pag ganyan. Pwede yung gawin, gupitin nyo na lang yan, itanim nyo. Mamaya pwede kong gawin yun. Pero ngayon pagtatanim muna, gawin natin. Yan, pailalim nyo yan, yung medyo hindi na kompletong dahon. Tapos tanim, easy as that. Yung mga pangit na tubo na pahiga, ginugupit ko yan tapos ayun yung ginagawa kong propagation materials. Kita nyo ba? Tingnan natin kung maisuzoom pa natin ang kaunti. Yan, ganyan lang yung saktuhan yung tanim.
Tapos pagka may mga itim-itim na, ayan, pwede nyo tanggalin. Pagka ayaw kong tumanggal, ipailalim nyo. Ayun yung gawin yung anchor. Ayan. Ayan yun. Kadali lang nito alagaan. Itong pilipornis. Daling magparami. Tapos, ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na dalawa yung crown na niya. Or head. Crown or head. Ayan. So, pwede nyong ihiwalay. Yung dalawa na yan. Ayan. Kung wala kayong mahasamang ugat dun sa isa, okay lang. Ipapatong nyo lang naman yan eh. Tapos, kung may mga natatanggal na dahon, pwede nyong ihigayan sa media. Tutubuan uli yan ng panibagong Piliformis Trawy. Ayan. So, ito yun. May mga natatanggal na dahon. Ayan. Gawin yung propagation materials. Kung ayaw nyo naman ihiga yung mga itim, okay lang. Kahit ganyan lang kaliit yung ugat niyan. Sorry ha, hindi ko na ipopokus pala. So, ayan. Kahit hindi nyo na pailalim yung dahon na itim. Ayan. Patong nyo lang, parang hindi pa ako nagtatanim. Maraming cactus. Pero pinapatong lang. Parang parang lang pinapatong lang rin sila. So, itong maliit na kakaunti ang ugat. Ipuon nyo lang na konti. Pero wag ngang matatakpan lagi yung crown. Tapos itong mga dahon-dahon yan, ihigaan nyo lang yan, tutubuan yan. So pakita ko sa inyo. Hindi ko kasi makita dito sa side, nakatagilid yung phone away sa akin eh. Ayan, ganyan lang siya. Ganyan lang yung pagtatanim sa Piliformis pagre-replant. Kailangan nakaangat yung crown, hindi siya nakalubog or below the media. No. So ito yung tama. Yan. Tapos itong mga dahon na natanggal, ihigaan nyo lang rin yan hanggang moist ang media niya. Tutubuan yan ng mga Piliformis. Kung minsan mag-aalala kayo baka matuyuan, liparin itong mga leaf propagation nyo, pwede nyo gawin ganito. Kung ngayon yung leaf, patungan nyo lang na manipis na sphagnum, diba? Tapos yan, meron pa rin naman siyang access sa light, so mabubuhay pa rin yan. Mas mataas, mas maraming tutubo nga sa ganyan eh, kasi mas nabibigyan siya ng moisture, hindi siya direct sunlight. So ayun ang gusto sa mga gustong magparami. So yun. Tapos sa mga naman leaf, pwede kayo magputol kayo, tapos ihigaan nyo lang dyan, katulad ng ginawa ko dito. Ganito lang oh. Hanap kayo ng leaf na tingin nyo jongit pangit. Hanggalan nyo lang, ilahan nyo. Hindi ko na kailangan ng gunting kasi natamad ako. Ayan, ihigaan nyo lang dyan yung dahon, yung sabi ko kanina. Ayan. So, lagyan nyo lang na manipis na sphagnum bawat gilid yan. Ba't nyo lalagyan kasi umaangat Actually, yung mga dulo niya naaangat pa talaga. Hahanapin niya yung liwanag. So, okay lang. Yung mga nakapatong sa ilalim, ayun yung tutubuan ng plantlets. Diba? Yung pataas, okay lang yun. Ibig sabihin may energy siya para umakyat at mag-produce pa ng paghaba ng dahon. Diba? So ganun katindi itong Piliformis. Kahit na dahon na lang, humahaba pa rin, may growth pa rin siyang makikita. Plus may plantlets na lalabas. So ganyan lang yung pagtatanim ng Piliformis. Mamaya siguro, kung maalala ko, bibidyo ko to once na nakatanim na lahat. So mamaya kita tayo. Karagdagil lang, napansin ko nung binabad natin, diba? Tapos may nakita akong mga magkumpul-kumpul na mga crown or halaman, yung growth point niya. So ang dali tanggalin. Nakatulong siya kasi pagka hindi mo to binabad, minsan mahirap minsan na-stress lalo yung halaman. Dumatibay naman tong traki, pero yung dali niya na pagkahiwa-hiwalayin mo, madali ito talaga.
Dali siyang tanggalin. Tulad nito, dalawa. So, ang ginawa ko lang yan, ano na, pag free yung dalawang kamay ko, dali siyang ihiwalay. Ayan o. Diba? Ewan ko kung na-experience yun na mag-divide na ito ng traffic. Medyo mahirap siya pag, lalo na pag bagong ano lang, bagong uproot nyo. Minsan effort talaga. Minsan pa nalalagas yung dahon kapag kamali kayo ng hila. Pero okay lang, di ba? Pag nalagas yun, edi propagate nyo, edi di ba? Instant multi-propagation. So ganun lang. Dali lang siya. Kasi ngayon ko lang rin ito napansin. Dati kasi hindi ko ito binababad talaga. Kumbaga walang masyadong effort kasi itong tracket talaga yung propagate eh. Pang beginner talaga. Kaya hindi ko tinatry na ibabad pa. Pero ngayon napapansin ko. Ito try natin. Maliit pa yung... Ito yung main growth to. Tapos may maliit siyang tumugbo sa gilid. Tingnan natin kung matatanggal natin na madali. Kasi usually pag maliliit pa, wala pang... Mga hindi pa nakaseparate yan eh. Wala pang sarili. Madali lang eh. Ayun pala yung sikreto doon. Kailangan basahin mo. Galing ah. So ito maganda pala example lang. Ang dami nito. So tanggalin natin. Katabi naman ito eh. Okay, mga ilan ba to? Isang ano lang to ha. Isang galing sa isang mother plant. One. Yan natin. Ito pa. Two. Diba? Ang dali lang. Tanggalin. Growth point. 3. Meron pa itong pangatlo natin, may maliit pa rin doon. Ano, natanggal agad. Basahin nyo na sa susunod rin pagka mag-propagate. Dali siyang tanggalin. Hindi ko na binilang, wala na ako sa bilang. Tanggal din. Easy. Basahin nyo lang. So ito hindi ko natatanggalin. Isa pa lang ito eh. Pero dadami pa kasi may mga umuusbong na maliliit na growth sa gilid. Ayan. So yun, ganun lang kadali. Tapos pala, napansin ko rin kanina nung ina-uproot ko sila galing dun sa mga puro damo, halos wala nang mga ugat yung iba. Ibig sabihin parang sila na yung mismo nag-a-uproot sa sarili nila o yung mga damo sa paligid nila ayun yung ano, kumbaga nagsisilbing parang ano bang tawag doon, kumbaga nag-ano sa kanila, parang kamay na parang ganito pagka may tumubong halaman dito tapos lumaki, ano nangyayari? Pataas, tumataas. So kumbaga unti-unti silang nabubunot. Ayun, unti-unti silang nabubunot kapag may damo sa paligid. Yan, buti kung maagapan yun, di ba? Pag hindi, yun, matutuyo na lang yan o magdo-dormant. So yun, tingnan natin kung may tatanim ko lahat. Marami-rami po. Tingnan natin kung magkakasya dito sa isang tray. Pero hopefully magkasya kasi ayoko nung masyadong maraming tray dito sa ano. Ang gagawin ko kasi i-organize ko ulit yung ano mga growing area. So to give way para sa mga bagong halaman. Ayan, mapupunta dito yung isang kaibigan natin eh. Tapos magdadala siya. Yung pinaka ano ko doon, gusto ko rin yung Adelaide, magdadala siyang Adelaide dito. Tapos ipropagate natin. Tapos sabi niya magdadala rin daw siya ng ilang BFT, Sign Juice and Nepenthes. So bibigyan ko na lang siya ng swap or trade or discount kung anong gusto niyang halaman dito. So yun. At mamaya pakita ko kung pagka nakatanim na lahat or kung may maalala pa akong ibang mga pointers na makatulong sa atin. Grabe. Yung endurance natin sa pagtatanim parang bumaba na. Ito pa lang yung natatanim ko. Marami-rami na rin naman. Kaya lang parang sabi ko, sakit na sa likod ang ginagawa ko para mabilis, ganito. So kukunin ko yung plant, i-align ko sa tweezer. Dapat naka-align na maayos. Hindi ko lang magamit yung isang kamay ko dahil
ano, may hawak kang pungon. So hanap kayong pwesto. Ayan, madali ito pagka walang masyadong itim-itim. No? Pwede nyo tanggalin yung dahon na itim. Kung ayaw nyo ipailalim. Mas madali ito. Ayan. Patong nyo lang. No. Simple as that. Huwag nyo lang ibabaon yung ano ha, yung crown. No? Tingnan yung crown. No? Nandiyan pa rin. Exposed pa rin. Exposed pa rin ang crown. So ayan, marami pa tayong itatanim. Dito ko napatunayan na mas madali talagang itanim ang pink. Ayan. Ayan, nadagdagan na yan. Meron, dami pa rin. Ayan. Ito yung problemang, magandang problema. Kasi marami sila. So ang pink kasi, tanim mo, parang nilalatag mo lang sa medium. Actually, mas madaling mag-propagate na itong Piliformis kaysa mag-replant. Yun siguro yung dahilan dati kung bakit ko hindi na nilipat sa ibang tree yung mother propagation na ito. Kaya lang pag nangyari yun, ito pala, pag nangyari yun, hindi nyo nilipat o hindi nyo maintain yung planter, kahit mother propagation na malalaking Piliformis, mauubos yun, mamamatay kasi nga matabunan sila ng damo, dali silang matuyo dahil wala naman silang masyadong moisture pag napabayaan nyo. Dahil kaya natin re-replant dahil nga minsan numinipis na yung medium, kaya ayun nga, marami ng damo, natanggal na yung toppings na pure sphagnum. Kaya replant. Ay, nahulog. Ang ano pala, tingnan nyo, yung tipong hatiin, pero hindi ko nahatiin. Pansin ko, alam nyo yung puti niya sa ibabaw kapag hindi pa siya nababasa, parang fiber na bumabalot sa kanya. Wait, hanap tayo. Parang ganyan, no? Ito na. Ito. Ayan. Kita kayo dyan, parang may puti. Natural yan ng natural yan ng Piliformis. Yung parang puti na yan na parang silver yung kulay. Ayun pala yung parang natutunaw kapag nilalagay mo sa tubig. Kaya ang bilis niyang tanggalin, i-separate. Hindi ko lang alam kung may body effect yun kapag nabasa ko ng gusto. Kasi nung natutuyo naman sila, bumabalik naman eh. Yun, natutuyo, nagkakaroon ulit. So malalaman natin pag namatay ito lang. Huwag naman sana. So nauulan naman sila eh. Kaya imposibleng mamatay ito. Yung babasa naman sila. Iisip ko kung saan ko ito ilalagay mamaya. Yan ba sa loob na walang masyadong hangin at liwanag, or sa labas rin kung saan mas mainit at mas dry, kasi binunot ko ugat eh, diba? So hindi pa masyadong, hindi talaga established pa yung ugat na ito. Hirap magkasikasa ng isa ng kamay. May tinatanggal ko kasi yung damo na napapasama. Pag hindi ko kasi tinanggal tong mga damo na to, ito yung magsisilbing peste dyan sa bago kong tanim. Tatami ito ng mabilis. Ang bilis dumami ng damo pag napabayaan. Considering na marami pa akong gagawin, so hindi ko ito matututukan ng gusto kapag itanim ko na. Ayun, may mga maliliit. Sayang to pag hindi ko tinanim. So ang lesson na natutunan ko, mas madali siyang i-propagate kaysa i-replant. Kasi pa nag-propagate ka, isang dahon lang meron ka ng 5-10 na plantlets. Pag ni-replant mo,
isa-isa yung mga 10 na yung per dahon. Ay nako, ito nga sabi ko nga sa inyo, magandang problema to, yung marami kang tinatanim. Pero kung pwedeng itapon naman yan, sayang eh. Para ako nagtampo sa grasya. Pati kakanyo eh, ano to, ano siya, kumbaga nag-dormant, so mas madali siyang ilatag. No, hindi naman to dormant, i-replant ko, puputulan ko talaga to ng dahon, titira lang ako ng gitna niya, crown, pagsisimulan ulit. Oops, nahulog. Sana nasaan na siya, nawala. Hindi ko na makita. Hulog lang siya dyan eh. Ito. Oh. Patong lang. So yun. So ito, dito ko na tatapusin para mamaya hindi ko na makalimutan din kapag na-i-replant ko na yung mga natira. So pagkakasyahin ko na lang dito lahat. Sa camera parang kukunti, pero pagka tinignan mo yan ng personal, marami-rami na yan. Ayan. So may mga na-detach rin ng mga dahon, so propagation materials rin yan pag tinanim natin dito. So ayan lang, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At hopefully may na-share ako ng konti dito sa propagation ng ating, or replanting and propagation ng ating Piliformes Trachy o Tracyi. Ayan. So yan lang. Happy New Year. God bless. Bye bye. Ayan, natapos rin. Hindi siya madali. Mas madaling mag-propagate kaysa mag-replant. So lesson learned sa akin, susunod gagawin ako, kailangan ikat ko na bago ko siya itanim. Tanggalin ko na yung mga propagation materials, kasi imagine niyo parang ano siya, buhok, kung gaano karami yung leaf niya, i-manage mo yun. Ito nga hindi nga ganun kapag ka-manage yun. Kaya tsaka mas malinis tingnan yan kung tinanggal ko yung mga old na dahon. So ito muna, at papahinga muna ako, break time. So happy New Year ulit.